Hi guys! Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Nako. Delikado. Delikado po ang ating Vice President Sara Duterte. Sa susunod na ihahain nilang impeachment complaint para kay VP Sara. Nakita ko na po, natunugan ko ang plano ng bangag na administrasyong ito. Dito po sa pagkakasuspende kay Kiko Barsaga. Nakita ko yung bilang ng bumoto sa kanya at doon natunugan ko na hostage ni PBBM ang mga congressman. Maya po, kadjut lang day. Ibabahagi ko po yan sa inyo. Pero bago tayo magsimula, paki-like po muna ang video ito at syempre huwag kalilimutang mag-subscribe para sa tuwing mag-upload ako ng video ay lagi kayong updated. Okay, si Congressman Kiko Miao Barsaga ay suspended po for 60 days at ang bumoto sa kanya para masuspende ay 249 members voted in the affirmative, 5 in the negative, 5 lang ang hindi bumoto or nagboto ng no. Si Lebiste, Marcoleta, si San Fernando at may dalawa pang iba at 11 yung nag-abstain. Okay? Napakarami po nito. 249 members. Parang ito po yung bilang ng impeachment kay VP Sara nakaraan. Bakit napakaraming bumoto? No? Para paboran ang hatol kay Kiko Barsaga na suspension. At hindi lang po ito suspension dahil ito ay may mga kaakibat na pagbabawal. So pinapatahimik talaga si Kiko Barsaga at parang may utos sa kanya na burahin niya yung lahat. Siguro ang dami nun. Ang dami pong mga post si Kiko Barsaga na kailangan niyang burahin sa kanyang social media. Anyway, dito po tayo mag-focus sa 249 members. Napakadami po. Ang alam ko, ang isa sa kumikilos o kumilos para masuspende si Kiko Barsaga ay si Sandro Marcos. Okay? Siguro, nangunguna yan si Sandro at sinuportahan yan ni PBBM or talagang silang dalawa ay nagalit o nabwisit kay Kiko Barsaga. Why? Kasi effective eh. Effective yung ginagawa ni Kiko Barsaga. Okay. Ang pinagtataka ko, bakit 249 members ang bumoto na masuspende si Kiko Barsaga? Ito po ang natunugan ko. Ang mga congressman ngayon ay hostage ni PBBM at ng administrasyong ito. Wala pong magagawa ang congressman kung ikaw ay congressman na magnanakaw. Okay? Alam ito ni Sandro kung sinong mga nagnakaw, nakakuha ng kickbacks sa mga flood control project and others. Alam ni Sandro, alam din ito ni PBBM, alam din ito ng iba pang mga kasabwat nila sa Congress, sa House of Representatives. Alam din ito ni Martin Romualdez kung sino-sino ang mga proponent sa mga insertions at kung sino-sino ang nabigyan
na deliveran ng kickbacks. Kaya, kung mapapansin nyo, protektado ni Bongbong Marcos ang mga congressman. Kung meron man siyang i-demanda, kung meron siyang ilaglag, kagaya ni Saldico at iba pa, yun ay sample lang. Magiging sample lang. Ganon din po sa Senado. Ganon din sa Senado. Alam natin, may mga insertions ang ilang senador. At dahil dyan, hostage ito ni Bongbong Marcos para sa impeachment ni VP Sara. Hindi na nila kailangan ni Martin Romualdez, ni Sandro, na magbayad pa sa mga congressman. Tatakutin lang nila ang mga congressman at mga senador na kapag hindi sila sumunod sa gusto ni Bongbong Marcos, ay makakasuhan sila at makukulong agad-agad. Kasi ang dami pong nagnakaw na mga mambabatas. Ang dami po nilang kumuha ng kickbacks sa mga infrastructure project at yung mga AKAP, AX. Yung iba dyan na ibinigay sa kanila ay ibinulsa nila at alam ito ng marami ng mga kapwa nila congressman. Kaya pag sinabi ni Sandro Marcos, ni Bongbong Marcos, o itong si Kiko Barsaga, sentensyahan natin. Magpapaikot lang yan, ano? Anong boto mo? Yes or no? O pag nag-no ka, sige, ikaw rin. Alam namin, nagnakaw ka. Alam namin. So ano iboboto mo? Mag-yes ka na lang. Dahil makakasuhan ka at makukulong ka. Dahil alam mo sa sarili mo, nagnakaw ka. Kumuha ka ng kickback. Alam mo sa sarili mo. Kaya wala kang magagawa kundi sumunod sa gusto ng administrasyon ng Malacanang. So yan ang nakikita ko sa darating na impeachment sa 2026 kay VP Sara. Wala silang magagawa. Kailangan nila sumunod. Kaya delikado si VP Sara. Kaya napansin nyo, pinoprotektahan yung mga congressman, pinoprotektahan ni Tito Soto, ni Ping Lacson. Yan yung mga ayaw sa Duterte. Grupo ni Lacson, mga makakaliwa, Dilawan, at yung kay Bongbong Marcos. Yan sila, ayaw nila lahat sa Duterte. At kapag natanggal nila, na-eliminate nila ang Duterte, sila na lang ang maglalaban-laban sa 2028. Magrarambol yung mga yan. Pero, malakas ang loob ni BBM dahil siya yung nasa poder. Siya ang nasa kapangyarihan. Kaya lamang siya. Malakas ang loob niya. Ito yung nakita ko. Hostage ni BBM ang mga congressman. At kung ma-hostage niya rin ang Senado, paano na? Ganun pa man, merong siyam ba na oposisyon? Siyam o 11? Parang siyam na oposisyon sa Senado. At kung mananatili yung siyam na yon, hindi mai-impeach sa Senado si VP Sara. Sana manatili yon. Dahil ang kailangan ni VP Sara ay siyam lang. Siyam lang. Hindi ko alam kung siyam na o 11. Nalito na ako, nakalimutan ko na. Pero sa Congress, kung maghahain ng impeachment ulit ang Makabayan Bloc, siguradong mai-impeach. Dahil napakadaming nagnakaw ng mga congressman. Yun ang gagamitin ni BBM para mapasunod niya ang mga congressman na ito. Kasi alam din talaga ito ng mga
Alam niyo yung may mga katungkulan sa Congress, kagaya ng ni Saldico, chairman ng appropriation, kagaya ng mga majority leader, speaker, yung mga katungkulan. Alam nila yung mga nag-insert. Alam nila yung mga nag-allocate. At alam din nila kung sino yung mga tumanggap ng kickbacks, yung nadiliberan ng mali-malitang milyon-milyon at baka umabot pa sa bilyon. Alam nila mga nagnakaw itong congressman. Kaya iba-blackmail nila, i-hostage nila ang mga ito para mapasunod nila sa gusto nila. Yan, malinaw na malinaw yan. Pero sa Senado, sana, ang problema, baka may mga, o marami rin ang nag-insert, marami rin ang tumanggap na deliveran ng mali-maletang pera. Yun ang problema. At sigurado, kung may makapakulong na, makasuhan man si BBM ng mga congressman, yun ay sample lang. Sasample lang talaga niya. Siguro yung malayo, yung hindi kaalyado, yung hindi, kumbaga, yung katalo. Kahit sabihin nating kakampi nila or pumapanig sa kanila, masampulan lang para matakot talaga yung mga congressman. Ganon din sa Senado kung may mapakulong. Magmimistulang sample yun. Sample. At kung ikaw, senador ka, nadeliveran ka, kumuha ka ng 25% sa insertions mo, wala kang magagawa. Kasi alam nila. Alam nila kung sino yung nag-deliver ng pera sa'yo. Wala kang magagawa kundi sumunod. Kaya delikado po ang ating Vice President Sara Duterte. Ganun pa man, sobrang dihado naman talaga ng laban niya. Sobrang dihado. Wala siyang ka-power-power. Ang lahat ng power ay nasa Malacanang. Kung sakali man, wag naman sana, kung sakaling ma-impeach nga ang ating Vice President Sara Duterte, siguro, mayroon naman papalit. Si Pulong, si Baste, parang hindi pa qualified magpresidente sa edad niya. Si Pulong siguro, ang pinaka, kumbaga, next in line. Si Pulong. Si Bongo, ipapakulong din, papa-aresto rin sa ICC, si Bato. So talagang babrasuhin nila lahat. Kahit illegal, wala na silang pakialam. Wala na nga hiya-hiya eh. Hindi na nga marunong mahiya eh. At kahit i-bend nila ang law, gagawin nila. Kaalyado nila yung isa na nagsalita, si Tulfo, na i-bend ang law kung maaari. Wala na talaga. Sabi nga ng iba, parang silent martial law na ito. Ito nga pagpapatahimik kay Kiko Barsaga. Yan ang nakikita ko. Yan ang natunugan ko na plano ng administrasyong ito. Kaya, di ba? Nagtataka tayo o parang hindi na nagtataka na totoo na pinagtatakpan nila, pinoprotektahan nila ang mga congressman. Totoo, di ba? Parang wala pang nahaharap o mayroon yung mga hindi natin kilala na parang nasampahan na yata ng kaso. Yun ang magiging sample ni PBBM. Mayroong mga sinabi o sagot pala ni Kiko Barsaga. Ito: President Marcos is a traitor to the Filipino people. His crimes will be judged by both God and country. Hashtag ikulong si Marcos. Diyan siguro na napipikon si Marcos eh. Diyan sa hashtag na yan eh.
At yung tapang ni Kiko, wala siyang pakialam kung matanggal siya. Basta't lalaban siya. Basta't sasabihin niya kung anong gusto niya. So, nagpapakabayani itong si Kiko. Kaya maraming bumibilib dito. Alright, yan lamang po sa ngayon. God bless the Philippines. God bless BP Sara. See you next time. Bye-bye.